13 Kabanata. Nakaupo si Sejun sa malapad na bato, iniisip niya na 60 hanggang 70% lang ang umusbong sa bawat uri ng binhi na kanyang itinanim. Hinala niya ay baka dahil sa mababa pa ang kanyang level o di kaya ay hindi mataba ang lupa sa loob ng kuweba. Umaasa si Sejun na balang araw ay matututunan din niya ang mahusay na paraan sa pagpapausbong ng mga binhi. Ngayon na hindi na pinoproblema ni Sejun kung paano niya kitain ang Tower Coin dahil ginagawa na ito ni Taeyo para sa kanya, ay itutuon na niya ang kanyang pansin sa pagpaparami ng maaani. Nabaling ang atensyon ni Sejun sa may maliit na lawa kung saan ginagawa ng itim na kuneho ang kanyang tungkulin. Hinagis pataas ng itim na kuneho ang bitbit na sulu at pagtalon ng mga isda, ay tumalon din siya at tinapos ang mga isda. Bumagsak sa lupa ang mga isda habang ang kuneho naman ay maayos na lumapag sa lupa, hawak ang sulu. Lumapit si Sejun at ang iba pang mga kuneho sa itim na kuneho. Pinuri ni Sejun ang itim na kuneho dahil napakagaling na nitong manghuli ng isda. Biglang nagliwanag ang buong katawan ng itim na kuneho. At binati ni Sejun ang itim na kuneho sa kauna-unahan nitong pag-level up. Mayabang na tumindig ng pagkakisig-kisig ang itim na kuneho. Naiirita naman ang mga kapatid na kuneho dahil sa inaasta nito. Mahinang pinalo ng kapatid na kuneho sa ulo ang itim na kuneho. Sinabihan ni Sejun ang mga kuneho na magpahinga na muna at uminom ng kape. Binuksan ni Sejun ang tumbler at natuwa dahil napag-alaman niya na ni minsan ay hindi binuksan ni Skaram at ni Taeyo ang tumbler na yon. Sinabi ni Sejun sa sarili na kung nalaman lang ni Taeyo ang tungkol sa kape at ibinenta ito ay baka naubos na ang pera ni Sejun makabili lang ng kape. Nagpasalamat si Sejun sa pagiging ignorante nila at nakuha niya ng libre ang kape. Walang kagamitan si Sejun para makapagpainit ng tubig o yelo para magawa niya ang nais niya sa kape. Kaya pinalagyan na lang niya ito ng pulot pukyutan sa bubuyog. Tinikman ni Sejun, masarap naman ito sa panlasa niya. Nag-usisa ang mga kuneho sa iniinom ni Sejun. At pinatikim naman sila ni Sejun ng kape, pero hindi nila nagustuhan ang pait nito. Tumingala si Sejun sa bubuyog at sinundan ito ng tingin hanggang makarating ito sa kanyang pugad. Tinanong ni Sejun ang bubuyog kung maninirahan na ba ito sa kuweba. Tumango naman ang bubuyog. Natuwa ang lahat dahil hindi na kailangan ng bubuyog na umuwi tuwing gabi sa dati nitong pugad sa labas ng kuweba. Biglang may lumabas na quest window. Sabi dito ay magbigay ng 10 kamatis at tagapamahala ng turi. Walang pabuya. Ang pagtanggi naman ay pagkabigo. Napansin ni Sejun ang pagbabago ng tono ng tagapamahala. Dati ay nagsisimula ang quest sa salitang magbigay ng alay at ang kaparusahan na kamatayan. Pero ngayon ay wala na ito. Ibinigay ni Sejun ang 10 kamatis. Nagpasalamat naman ang tagapamahala ng ture sa kabutihan ni Sejun. Nasiyahan si Sejun sa sinabi ng tagapamahala pero agad naman niyang napagtanto base sa reaksyon niya ngayon ay parang nagmukha siyang madaling utuin. Nabagabag ang damdamin ni Sejun. Lumipat ang senaryo sa isang bahay inuman. Makikita si Skaram na kinakausap ang dalawang kasamahan nitong Goblin. Naiinis si Skaram dahil hindi pa bumabalik si Taeyo. Nagtanong naman ang kasamahan ni Skaram kung ang tinutukoy ba ni Skaram ay yung pusa na naloko niya. Sumang-ayon naman si Skaram. Nagtataka kasi si Skaram kung bakit hindi pa bumabalik si Taeyo para magreklamo sa guild ng gumagala ng mga ngalakal. Nagtanong naman ang kasamahan niya na kung nag-aalala ba si Skaram na bumalik si Taeyo. Sagot naman ni Skaram ay bibilhan niya si Taeyo ng isang baso ng gatas at bibigyan ng impormasyon tungkol sa malaking oportunidad at pagkatapos ay papahiramin niya ito ng pera. Nagulat ang kasamahan ni Skaram. Pero nagpatuloy na magsalita si Skaram. Sabi niya na hindi makakabayad ang kawawang pusa sa ipapahiram niyang pera dahil sa laki ng tubo nito at dahil doon ay magiging alila na niya sa huli si Taeyo hanggang sa mamatay ito. Namangha at pinuri ng mga kasamahan si Skaram. Sabi naman ng isa niyang kasamahan na kailangan niyang hanapin agad si Taeyo dahil mahirap makahanap ng katulad ni Taeyo na isang uto-uto. Tumawa si Skaram at sinabing, mahaba pa ang oras at hindi dapat hinahabol ang biktima ng walang ingat. Niyaya ni Skaram ang mga kasamahan na buksan ang ranking ng kita sa pagbebenta. Natuwa si Skaram dahil nakita niyang napasali siya sa top 1,000 at ang ranggo niya ay 999. Natuwa naman ang mga kasamahan niya kahit hindi napasali sa ranking. Pinindot ni Skaram ang tatsulok para makita ang nasa itaas ng listahan na kailangan niyang talunin.
Pero nagulat siya nang makita ang pangalan ni Theo na nasa ranggong 982. Napansin ito ng kanyang mga kasama at nagsimulang mag-usap ng pabulong sa kanyang harapan. Nagalit si Skaram at pinukpok ang mesa. Hindi makapaniwala si Skaram na maibebenta ni Theo ang mga basura na yon. Samantala sa kuweba naman, nakabalik na si Theo mula sa pangangalakal. Biglang bumalikwa si Sejun galing sa pag-aani ng kamatis at sinalubong si Theo. Tinanong niya kung bakit ngayon lang nakabalik si Theo. Humingi ng kapatawaran si Theo at sinabi ang dahilan kung bakit ngayon lang siya nakabalik. 4 na araw kasi siyang naglaro. Naalala ni Sejun ang sinabi ni Theo na 10 araw ang papunta at pabalik galing sa ika-30 palapag at naglaro si Theo ng 4 na araw at 14 na araw na nakabalik si Theo galing sa pangangalakal. Napagtanto ni Sejun na naibenta pala agad ni Theo ang lahat na paninda pagkarating niya sa palapag na yon. Sinabihan ni Sejun si Theo na kung ayaw nitong makita ang nakakatakot na bahagi niya, ay dapat sabihin ni Theo ang mga detalye. Habang nakangisi na para bang isang Titan sa Attack of Titans. Sinabi lahat ni Theo ang mga detalye ng nangyari sa pagbenta niya ng mga kamatis. Nagsalita si Sejun, ang ibig mong sabihin ay nagsalita ka lang ng kaunti at binili na ng mga adventurer ang lahat. Sumang-ayon si Theo at inabot ang kinita sa pagbenta ng mga kamatis. Pinuri ni Sejun si Theo. Pero Theo ang empleyado na lang ang tawag ni Sejun kay Theo. At binigyan ni Sejun si Theo ng insentibo na 2 tower coins. Napansin ni Theo na iba ang tawag ni Sejun sa kanya, at pinaalala ang titulo niya ay ang mapamaraan na tagapagtinda na si Theo. Sinabi naman ni Sejun na ibinaba niya ang titulo ni Theo, dahil naglaro ito ng ilang araw, makakabalik siya ulit sa pagiging mapamaraan na tagapagtinda na si Theo ang titulo kapag ginalingan pa ni Theo sa susunod, at dadagdagan din ni Sejun ang insentibo ng 5%. Naintindihan ni Theo ang sinabi ni Sejun, at sinabing mas gagalingan pa niya sa susunod. Tinanong ni Sejun kung bakit ginagamit pa din ni Theo ang pananalita ng Granar, kahit nasa kuweba pa ito. Sumagot naman si Theo na napagdesisyonan niyang gamitin ito sa araw-araw, dahil gusto ng mga tao ang pananalita na iyon. Napatawa naman si Sejun, habang iniisip na makikilala na siya ng lahat. Nagtanong si Theo kung ano ang ibig sabihin ni Sejun. Ipinaliwanag ni Sejun na ang pangalan ng magsasaka ay makikita sa status window ng kamatis. Kaya nalalapit na ang araw na malalaman ng mga tao na siya ang nagtanim ng kamatis. Nagulat si Theo dahil may sistem sa baguhang mangangalakal na puwersahang tinatakpan ang pinanggalingan ng kalakal. Ginawa ang patakaran na ito upang mapigilan ang mayayaman na mangangalakal sa pagsulot sa nagmamay-ari ng kalakal. Baguhan pa si Theo kaya puwersahan na tinakpan ang pangalan ng nagpatubo ng tanim. Naisip ni Theo na kapag nalaman ni Sejun ang totoo ay magagalit ito sa kanya. Napatanong si Sejun kung may problema ba. Kaya umarte ng normal si Theo, tinakpan niya ang mukha ng balabal at nauutal na nagsalita. Wala namang problema. At humingi si Theo ng kamatis upang dalhin at nang makaalis na agad. Sabi naman ni Sejun, napakadali naman, magpahinga ka muna ng ilang araw, kailangan mo pa na matanggap ang lingguhan mong sahod. Pero mabilis na lumapit si Theo sa kuneho na may kariton na may kargang mga kamatis. At sinabi ni Theo na magtrabaho tayo, abala tayo ngayong araw . Habang isinisilid ang mga kamatis sa bundle. Nagulat ang kuneho. Iniisip naman ni Theo na kailangan niyang magmadali para mawala ang takip sa pangalan ng nagpatubo ng tanim. Isa lang ang paraan na alam ni Theo, ang maabot ang 1,000 tower coin upang maging mid-level na gumagala na mangangalakal na siya. Nagtaka si Sejun sa ikinilos ni Theo, at sinabing, naniniwala na ba si Theo sa akin? Sabi naman ng itim na kuneho, malay ko. Sa lingwahe ng mga kuneho. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.